Magandang tanghali. So talking about spiritual approach, whether physical, mental, emotional, spiritual, iba yung may gratitude in our hearts. Alam ko po maraming galit, maraming fear, um, halong fear at hopelessness, di ba? Yung maraming nagsasabing, hanggang dyan na lang ba tayo? Ganyan naman, paulit-ulit naman. So may galit, may determination, ng pagbabago. Meron din yung, siguro yung pagkatanong lang, parang wala na bang mangyayari sa atin to make it sound a little bit more hopeless, di ba? But gift ng Lord Holy Spirit yung hope, di ba? At yung hope powers our vision, purpose, plan. So it's not about not giving up. It's about knowing na may plano ang Panginoon, knowing that may ways ang Panginoon, knowing that one of His ways is gratitude. So despite all of the destruction, the misery, mga problema, whether yun ay maling zoning, maling building permits, whether yan ay deforestation, di ba? I've been saying that po, no? Not only last month, a few weeks ago, but for several years na nung nagkaroon ng malaking baha, I think 2011, 2012, nakita natin na lahat yan ay bunga ng kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So during that time, deforestation, yung talagang indiscriminate na pagpuputol ng mga puno sa mga watershed, nandun din po yung pollution, pagtatambak, hindi lang ng tambak pero basura sa atin mga ilog, sa yung Laguna Lake since 1998, first ko yan na privilege speech, no? So, gratitude kasi opens the doors not only for hope, for leadership, for solutions. So, yes, masyadong mahirap pong mag-isip even sa prayer po, nagdi-distract kasi nga getting over pa lang yung series of earthquakes, galit na galit pa dun sa flood control issues, sa mga ghost projects, halo-halo na yung nawawala pa rin mga masterminds at yung pagliligaw ng mga issues. Tapos ayan, sunod-sunod na bagyo, tapos may parating pa na super typhoon. So, quiet ourselves, pray. Lahat po tayo leaders, lahat po tayo ay in-empower ng Panginoon, lahat po tayo may role. So I was watching TV, shout out sa Red Cross, sa mga volunteers. Kausap ko yung isa sa mga founders ng GK. Tinamaan din yung iba nilang mga housing projects and they also need help and they're moving. Of course, napapanood ko yung galaw ng administrasyon, lahat ng NGOs, lahat po ng yung ordinaryong Pilipino lang, pati OFWs nagpapadala ng tulong. Of course, disappointed din ako ng konti na sa sobrang laki ng pondo ng gobyerno at parating sinasabing naka-preposition na lahat, bakit tubig at pagkain? Kasi yun ang pinaka-basic yung tubig at pagkain, gamot. Dapat yan hindi kulang. Everything else, di ba, housing materials, mga sasakyan, mga pang-clear, naintindihan natin na pag malaki masyado yung devastation, but kapag ka tubig at pagkain, sa laki ng pondo, di ba, ng nasa gobyerno, hindi dapat ganon. So we'll deal with that, but that doesn't mean na pag nagpre-pray tayo, we cannot focus on the one who created us, who has all the solutions, and then yung gratitude. So, parang salamat Lord na despite lahat ng nangyayari sa amin. Of course, that means also we have to be sensitive. Makikiramay din po, tumulong. Tandaan niyo po, the Lord Jesus Christ, umiyak siya nung nalaman niya yung kaibigan niya ay patay. Alam naman niyang bubuhayin niya. Pero still, di ba, it's not yung iyak lang na para masabing nagdalamhati. Kung hindi, nandun talaga yung compassion. So siguro that's what I want to ask for, na despite different political views, different religious views, yung compassion natin para sa ating mga kababayan, let's do more. I wanted to say, let's do what we can. And I'm talking to myself then, di ba? Kasi we always do something, but actually we can even do more, di ba? Sabi po sa Bible, sa lahat ng ating gagawin natin as if ginagawa natin para sa Panginoon. So siguro yun ang iba sana message ko ngayon pero yun siguro message ko sa sarili ko. Nag-meet kami ng staff ko kagabi, I think alas 12 na, 11:45, follow up how we can do things in a small way, quietly, set ng budget.
Yung ibang mga allocations ng gobyerno daw, 2 weeks pa. Sabi ko, okay lang yon kung sana, kung yung tubig at pagkain kumpleto. Pero kung hindi, bakit 2 weeks pa? So in the meantime, syempre, yung resources na meron at yung mga gustong tumulong. No? Ayan, daming nagte-text din. Hana Castillo, sa gamot, yes, basta to medical, tutulong kami. So pakukonta ko po kayo. Jeline Canuto, watching from Taipei, Taiwan yan. Meron po mga organization dyan, Jeline, yung isang pinakamalaking foundation nila. Parating tumutulong sa Pilipinas. So sa mga kapatid natin dyan sa Taipei, sa ating mga kababayan at sa host nyo, maraming salamat. Ella Tongson, basta't Ella, I know God is always talking to us, di ba? And yung biblical principle ko, ano itanim mo, yan ang anihin mo, di ba? So if you pollute the rivers, kalbuhin mo yung mga watershed, and then bigyan mo ng permit kung saan dapat hindi gumawa ng development, what do we expect? And we're not finger pointing one person, one group of people kasi over the years na problema to, no? And of course, right now, we point out to help kasi nga may parating na malaking bagyo din. But I hope, kasi nangyayari sa atin kung saan media centers, buti nga ngayon maraming media centers around the Philippines, pero dati, halos Metro Manila lang and then nearer areas ang media center, Metro Cebu, Metro Davao. So pag malalayong lugar, kasi pag let's say sa Metro Manila, 12 hours, 24 hours, walang kuryente. Galit na lahat. Lalo ngayon, internet. Wala kang internet a few hours. Pero minsan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, ganun palang kalapit sa Metro Manila, some parts of Pampanga, minsan pag nawalan ng kuryente, 1 buwan, 2 buwan. Pag tinamaan ng malakas na bagyo, sa Bicol, lalo na. Kadama from Hong Kong, shout out sa mga kababayan natin sa Hong Kong. So guys, let's always remember that our ways is different from God's ways. Our thoughts is different from God's thought. Mas malawak, di ba? So like for example, no, sometimes, madalas naman ako hingan ng advice ni Lani, ng mga city officials ng Taguig. Pero parati ko rin sila nire-remind, iba yung lawak ng alam ng mayor nyo, ni Lani, kasi siya ang may authority dyan, siya nakatutok dyan, siya inassign ni Lord. So I can share my experience, I can share the national point of view, and baliktad din. Pag tinanong si Lani tungkol sa national, meron siyang mga input, ang gaganda ng input, pero alam niyang malawak yung alam ko doon. Ganun din sa Panginoon. Kung ano man ang tingin natin brilliance natin, iba alam ng Panginoon. Kaya reminder, in the series sa Victory Church, no, sabi nga ni Pastor Paulo na ilan beses ba at napakaraming beses na pinag-uusapan sa Biblia yung pera. So may masama ba na bago tayo gumastos, mag-pray tayo? That's another story I want to share soon. Baka mamaya, but the point I want to focus on is that, yun nga, when we're praying, God's ways and God's thoughts. Ang nangyayari kasi sa atin, halimbawa sa politika, eto ang mga gusto ng DDS, eto gusto ng Pink. Eto gusto ng Marcos, eto gusto ng anti-Marcos. Eto gusto ng kaliwa, eto gusto ng kanan. So parating may thoughts. And I'm not saying they're wrong. May maganda dito, may pangit dito, may maganda. But ang point ko, there's always 3 Your way, my way, God's way. So, paano tayo magkakasundo? Either papayag ako sa iyo at your way ang susundin ko, papayag ka sa akin and my way. Ang problema, your way is not perfect, my way is not perfect. But if we debate our way, then pray and say, Lord, ano bang gusto mo gawin? Ano bang your way? His way could be 10% mine, 10% sa iyo, 80% ituturo niya. His way could be 100% yours, 100% mine. Not at the same time. It could be you're totally wrong, I'm totally right. It could be halo, di ba? Kasi minsan clear kung saan pupunta, ibibigay ni Lord yon. Paano pupunta doon? Doon ang debate. Tignan nyo po yung Israelites. Clear na gusto niyang paalisin sa Egypt to go into the promised land. Pero paano? Nung bata ko, sabi ko, ba't hindi na lang shortcut? Bakit hindi na lang si Moses naging Pharaoh, tapos pinakawalan ni Moses? Because that's not God's way. May tinuturo siya. Hindi lang kay Moses, sa buong generation. Hanggang ngayon, yung lessons kung paano karupok ang ating puso na konting problema, nawawala focus natin sa Panginoon. So, ang dumadaan sa ating bansa ay hindi konting problema. Mabigat na problema. It's an existential problem, I would say. It can tear
our country apart, or if not, it can actually set us back 10, 20, 30 years, di ba? In different ways. Maraming nangyayari. I was watching international news. Iba pa rin po. Very objective, very simple ang banat, pero talagang lumalabas parang napaka-corrupt ng bansa. Tama po yung mga nagsasabing, in-expose nga eh. Oo nga po, pero perception and reality is not the same thing, di ba? So during the time of President Ramos, the kidnappings in, I think it was New York, and there was another city, I forgot kung saan, was much worse than the kidnapping sa Manila. Pero front page parati sa atin. And kaya mo front page para gumalaw ang authorities. Gumagalaw na yung authorities. Ang problema, ang tourism natin nag-suffer, foreign investments natin nag-suffer. Samantalang there were 2 more cities around the world who getting a lot of investments, pero worse ang kidnapping sa kanila. So, handling of a problem is multidimensional. Yan yung natutunan ko sa DFA, that many issues are not yung parang zero balance game na parang may panalo, may talo, di ba? May ano dito may mga iba't ibang anggulo na kailangan nating tignan. Jelin Canuto, Taiwan is a small country pero napakaganda pamamalakad. 15 years na po ako dito. Number 1 sa healthcare. Yeah, yung Thailand, Taiwan, Cuba and Taiwan, napakaliit na mga lugar. Pero grabe po ang ganda ng healthcare. Thailand, singlaki natin, napakaganda din ng healthcare. Singapore po, world class po. So, thank you for sharing that, Jelin. And alam mo, kayong mga OFWs, kayo po ang nagiging, hindi lang mitsa Kayo ang nagiging puso, kayo nagpapump ng blood ng pagbabago dito sa ating bansa. Kasama yung mga kabataan. Yung kabataan, because of their idealism and activism, yung demand parati ng pagbabago. Yung OFWs kasi, nakikita nyo na kung kaya dyan, ba't hindi nagagawa dito? Gerald, taga Bicol, pag-pray po talaga natin na lumihis sa ating bansa at hindi maging super typhoon, no? Pero maghanda po tayong lahat. So punta lang po ako sa conference, but pray for us. Start parating gratitude in our heart. Lord, thank you, parati ka nandyan. Thank you, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Thank you, Lord, sa lahat ng dadaanan. Sabi nga sa Bible, di ba? If the rain falls down, the water rises, the wind blow. Pero kung maganda pundasyon natin, kung salita ng Diyos ang pundasyon natin, hindi tayo mayayanig. Nayayanig tayo kasi pinipilit natin yung sarili, kinokorrupt natin yung nature, yung gobyerno, yung malasakit sa kapwa, inuuna natin sarili natin. We're all guilty, di ba? I'm not saying that we all do the same sins. I'm saying in one sense or the other, walang perfect sa atin and all of us have something we can repent for and do better. So God bless you guys. See you ulit later. So let's start praying as a nation.